Huwag kang matakot, bunso. Kahit ayaw nilang ipahiram ang karwahe, at kahit pa maparusahan ako, iuuwi pa rin kita. Nandaya ang kapatid niya, at sakitin naman ng ate niya isang pares ng mga hampas lupa. Sino ang mangangahas na magpahiram ng karwahe sa kanila? Baka madamay pa ang buong angkan natin sa parusa. Ha 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 ha. Huwag kang bibitiw. Ayos lang, hindi pagod si ate. Kailangan mong kumapit ng mahigpit sa akin. Bunso, pupuntahan ko ang dakilang elder para humingi ng mahiwagang gamot. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Kailangan mong magpakatatag. Dakilang elder, nagmamakaawa po ako, bigyan niyo po kami ng mahiwagang gamot para iligtas ang aking kapatid. Tiyak na pinagbintangan lamang siya. Ninga, maaari kitang bigyan ng isa. Isang napakahalagang gamot na nasa 3 antas. Pero kailangan mong pakasalan ng panganay na anak ng pamilyang Zhang bilang pangalawang asawa. Pagkaraan ng 7 araw, darating ang pamilyang Zhang para sunduin ka. At kapag hindi ka nagpakasal, hindi ibibigay ng pamilya ang gamot para sa kapatid ko, ganoon ba? Tumpak. Siya ang may kasalanan kung bakit nanganib ang ating pamilya. Ang gamot na ito ay dot mula sa pamilyang Zhang. Kaya hindi ka naman dehado. Sige, papakasal ako. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagpunta ng 2 kong anak sa sekta. Ang pinuno ng aming sekta ay isang taong may isang salita. Kapag nainom mo na ang gamot na ito, aking kapatid, magiging maayos din ang lahat. Kahit hindi ka na makapagsanay ng kapangyarihan, aalagaan at protektahan ka pa rin ni ate habang buhay. Magpahinga ka ng mabuti. Babalikan ka ni ate mamayang gabi. Ako. Mamatay na ba ako? Ano? Ano ba talaga ang bagay na ito? Magpasakop ka. Hindi ba ito ang bolang liwanag mula sa misteryosong espasyo sa loob ko? Ha? Lei Xiao, sa wakas ay namatay ka rin. Ha ha ha, sa susunod mong buhay na lang muli. Noon ay halos hindi mo kami pahingahin sa tindi ng iyong kapangyarihan. Pero alam mo ba kung sino ang kumuha ng buhay mo? Si Panginoong Feng Bumi. Nagbigay siya ng lasong tableta. Basta mamatay ka lang, makakapasok na kami ng kuya ko sa sektang Fengjian. Ha 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 ha. Kaawa-awa naman yang sakitin mong kapatid. Para lang iligtas ka ni ate. Pumayag siyang makasal kay Young Master Zhang bilang pangalawang asawa. Pero hindi niya alam na lason pala ang nakuha niya. At ang lolo mo naman, tatapakan ko at dudurugin ang kanyang sagradong tableta. At palalayasin ko ang kanyang labi mula sa libingan ng mga ninuno natin. Bumangon ka riyan, bumangon ka. Ligio, hindi ka patay. Maraming salamat sa iyo, pinsan. May pag-asa pa pala. Ano ngayon, bata? Nakita mo ba kung gaano ako kalakas? Ang maliit na pawn lang ito. Isa kaya itong mahiwagang hayop. TSK, napakaswerte mo at nabuhay ka pa. Nang malason ka at malapit ng mamatay, doon mo Jin Aiseng. Ang kuya puno mo. Kung hindi kumilos agad ang kuya puno mo, siguradong tigok ka na ngayon. Sino ka ba talaga? Ako ang sinaunang puno ng kalawakan. Maaari mo akong tawaging kuya puno. Ang kuya puno mo, ginagawa lang candy ang mga bituin kong kainin. Napakalakas ko kaya, napakaswerte mo sa buong buhay mo na maging kasama mo ako. Kalokohan. Hayaan mong maramdaman ko ang lawak ng sentro ng iyong lakas. Oh. Pareho lang naman tayong malapit pa lang sa 7 antas.
Ang lumabas sa ganitong oras ay parang pagpapakamatay na. Kailangang isama ko si ate sa pag-alis natin. Huwag ka nang magpakamangmang. Ipinagkasundo na ang ate mo na may kasal. Dahil kasunduan ito ng mga pamilya, siguradong hindi nila siya sasaktan. Pero ikaw na tanga. Kapag hindi ka pa umalis ngayon, hindi ka na talaga makakatakas. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi mo ba naiintindihan yan? Alice, bilisan mo. Umalis na tayo. Ang hayop na si Li Xiao na yan. Nawala na ang lahat ng kapangyarihan niya. Siguradong hindi siya makakalayo. Suyurin ninyo ang loob at labas ng buong lungsod. Kahit ukayin ninyo pa ang lupa, hanapin ninyo siya. Pinunong elder, narinig kong napakalalim ng pagmamahala nilang magkapatid. Ano kaya kung dakpin natin ang sakiting si Lin Ning-er at pugutan siya ng ulo sa gitna ng lungsod? Magandang paraan iyon para mapuwersang lumabas ang buhong na iyon. Dakpin si Lin Ning-er. Gusto ko siyang ialay para payapain ang kaluluwa ni Longa sa langit, ama. Hindi maaari yan. Naipangako na si Lin Ning-er sa pamilya Zhang bilang pangalawang asawa. Kung sasaktan natin siya sa oras na ito at mabaygo ang ating plano, sino ang makakasama nating maglakbay at mag-imbestiga? Sa mga sinaunang guho sa bundok Zillian. Buisit, lintik na buhay ito. Sa loob ng 7 araw na ito, ikulong ninyo siya sa kanyang silid. At huwag hahayaang makalabas ang anumang balita. Kapag naikasal na siya sa pamilya Zhang, wala na tayong kinalaman sa kahit na ano. Ako mismo ang hahanap at magbabalik kay Lin Xiao. Napakahalaga ng mga sinaunang guho sa bundok Silong. Sana ay unahin ng ama ang mas malaking plano sa pagkakataong ito. Lin Xiao, sa tingin mo ba ay ikakasal si Lin Ning-er sa pamilya Zhang para magpakasasa sa ginhawa? May kakaiba at malupit na hilig ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Pagkalipas ng 7 araw, makararanas ng matinding kahihiyan ng sakiting iyon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay. At ikaw naman, hanggang kailan ka makakatakas? Lintik naman, napakahina naman ng katawan mo. Mas malala pa ito sa bulok na kahoy. Kahit sibakin para gawing panggatong, nakadidismaya pa rin. Sa ganitong klase ng katawan, hayaan mong ayusin muna ng iyong kuya puno ang katawan mo. Gagawa rin ka ng iyong kuya puno ng katawang Wan Mei Zhengrong, bahagyang tataas ang lakas at bilis mo. Dodobol ang tibay ng iyong pisikal na katawan. At magkakaroon ka pa ng pambihirang kakayahang magpagaling ng sarili. Isang pambihirang katawan. Halika, ipapakita ng kuya puno mo sa iyo kung paano. Sa tulong ng pambihirang katawang ito, makakayanan mo na ang mga susunod na pagsubok mula sa iyong kuya puno. Nang hindi ko namamalayan, nakabalik na pala ako sa antas ng espiritu ng lupa. Kung magpapatuloy ang bilis na ito, pagkalipas ng 7 araw ay maaari ko nang marating ang 3 antas ng espiritu ng lupa. Napakahusay na antas. Kapag narating na ang antas ng diwa ng lupa, pwede na tayong mangaso ng mga halimaw. Pumasok tayo sa kaibuturan ng bundok ng Lilang Lotus at makipaglaban ng todo, Terra. Sa kaliwang bahagi sa harap, may mahigit 800 metro ang layo. Sa loob lang ng ilang saglit, susugod na sila rito. Ikaw ba o ako? Ako na lang. Huwag mo namang sirain agad, sayang naman. Higupin mo ang lakas nito. Xiao Qi, kumakain ka na naman. Noong hinigop mo ang lakas ng isang yun nung nakaraan, hindi mo man lang ako inimbita, napaka-arte mo talaga. Ha, sarap sa pakiramdam. May dumarating. Ilan sila? Mukhang marami sila. Wahahahahahaha. Napakakonti ng mga halimaw ngayon, ha? Nabalitaan ko na ikakasal na si Lin Ning sa pamilya Zhang. Napakalupit ng ugali ng panganay na anak ng mga Zhang. Siguradong magiging mahirap ang buhay niya roon. Hahaha, wala talagang kwenta si Lin Xiao, walang sapat na tapang. Nasa panganib na nga ang ate niya, pero hindi man lang siya makapagpakita. Hahahaha, katawa-tawa. Mas mababa pa sa isang katulong si Lin Ning sa pamilya Lin natin sa ngayon. Isang malaking karangalan na para sa kanya ang may kasal sa pamilya Zhang. Wala nang pakialam ang pamilya Lin kung mabuhay man siya o mamatay. Hahaha, isang taong hindi man lang karapat dapat pag-usapan. Bakit naman siya pagtutuunan ng pansin ng pamilya Lin natin? Hahahaha. Hahaha, sino yan? Hahaha, akala ko kung sino na.
Ikaw lang pala, walang silbi, nawala na nga ang katuwang mong halimaw. At nawala na rin ang kapangyarihan mo. May gana ka pa talagang magpakita rito, gusto mo na bang mamatay? Lin Xiao, wala ka man lang kakayahang lumaban. Isang suntok ko lang, siguradong babagsak ka na. Sinong nagsabing wala siyang halimaw, bata? Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mo ito. Nandito ang lolo mo. Hahaha, baka sa isang hawak ko lang, tamba ka na agad. Dahil sa sakitin at mahinang pangangatawan ni Lininga, siguradong magiging miserable ang buhay niya kapag nakasal na siya sa mga Zhang. Sayang nga lang, hindi ko na maaabyutan at makikita ang kahabag-habag niyang katapusan. Mamamatay ang sinumang mang-insulto sa ate ko. Sugurin niyo ang babaeng yan. Tingnan natin kung ano talaga ang kaya mo. Hindi ito maaari. Malinaw namang nawalan ka na ng kapangyarihan. Bakit taglay mo pa rin ang lakas ng Earth Spirit? Ang taong mamamatay na, hindi na kailangang malaman pa ang lahat ng yan. Li Ziyu, bakit pinatay mo agad? Dapat ay hinigop mo ang enerhiya nito. Li Xiao, nag-uusap lang naman kami sa likod mo. Mag-isa ka lang, hindi mo kakayaning kalabanin ng mga dakilang pamilya. HMM. Kung may makakain lang sana rito. Ano ba ito? Masarap makainin. Huwag mong kainin, espiritual na jade yan. Walang gaanong lasa, pero marami naman. Pwede na ring pampuno ng tiyan. Bakit nabusog agad ako sa kaunting kain lang? Heto, iregalo ko sa iyo ang isang banal na teknik. Subukan mo itong pakiramdaman. Unang tomo ng Sutra ng Lupa. Makawala sa tanikala ng 6 na landas, walang kamatayan at hindi masisira. Ang pinakapuso nito ay iisang salita, lamunin. Sa antas ng human spirit, lalamunin mo ang mga mahiwagang gamot. Sa antas ng earth spirit, lalamunin mo ang espiritual na esensya. Sa antas ng heaven spirit, lalamunin mo ang kapangyarihan ng kulog. Sa antas ng mysterious spirit, lalamunin mo ang kapangyarihan ng dugo. Anong antas ng teknik ito? Hindi ko alam, basta't magsanay ka lang ng walang alinlangan. Hindi ka kailanman ipapahamak ng iyong Kuya Tri, Lin Ziyu. Hindi ka papalapatay. Ikaw na isang walang lakas. Ay nakabalik pa sa antas ng Earth Spirit, ang pundasyon ng pamilya Lin. Ay ako ang nagbuwis ng buhay para itayo, pero napunta lang sa mga ahas na walang utang na loob na tulad nyo. Kapag bumalik na ako sa aking rurok ng lakas, ako mismo ang wawasak sa inyo. Sugod, gamitin ang inyong buong lakas para patayin siya. Ang sino mang makapagbibigay ng matinding sugat kay Ling Xiao, ay makakatanggap ng gantimpalang 500 espiritual na hiyas. Bata, tila hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon ah. Ginoong Li Jiao, huwag niyo po akong sisihin. Buisit, napakatigas ng katawan ng batang ito. Sa pagkakataong ito, hindi natin siya pwedeng hayaang makaalis ng buhay. Mula nang piliin kong putulin ang ugnayan ko sa pamilya Lin, ang lahat ng nakaraan ay naging usok na lamang. Lin Yiming, ngayon ay magkaaway na lamang tayo hanggang sa kamatayan. Maghanda ka ng mamatay, halimaw. Huwag ka nang makipaglaban. Bilis, tumakbo ka na. Walang kaiyahiya sa pagpiling mabuhay. Mas nakakahiya kung mamamatay ka lang. Ming Xiao. Hindi mo siya matatakasan. Senyorito, ayos lang ba kayo? Habulin niyo siya. Ngayong araw, hindi natin siya pwedeng hayaang umalis ng buhay sa bundok Zilien. Teka, kaliwa sa harap ay, hindi pala. Sa kanan na lang tayo dumaan. Sigurado ka bang hindi ka lang nanggugulo rito? Para sa akin, isa ka lang asong taluna na walang matakbuhan. Kahit patakbuhin ka pa namin, gaano kalayo naman ang mararating mo? Hahaha. Senyorito, ako na ang bahala rito. Noon, binalian ako ng binti ng batang ito. At pinagkaaitan ako ng mga kagamitan sa pagsasanay sa loob ng 1 taon. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin maabot ang susunod na antas. Nakita nyo yan, nasugatan siya. Ito ba ang dating tinitingalang henyo? Ngayon, para na lang siyang basang asong nagmamakaawa. Hahaha.
Walang patutunguhan kung tatakbo lang tayo ng ganito. Anong balak mong gawin? Huwag mong itaya ang buhay mo. Hindi natin sila kayang tapatan, kung hindi natin kaya mag-isip tayo ng paraan. Walang mangyayari kung magtitiis ka lang. Sabihin mo kung natatakot ka. Napakaduwag mo naman. Hoy, ganyan ka ba talaga makipag-usap kay Kuya Shu, ha? Kailan pa natakot si Kuya Shu? Nakakagigil ka naman. Tingnan natin kung makakatakas ka pa ngayon. Nababaliw na ang batang ito. Nangahas pa talaga siyang pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng bundok Zillian, habulin niyo. Gusto ko siyang makita ng buhay. O kung patay man, dalhin niyo sa akin ang bangkay niya. 3, 2, 1. Inatake ako ng mabangis na halimaw. Lin Hongbin. Ikaw ang nagtulak sa aking tahakin ng landas na ito. Nagsimula na ang pangangaso. Nawala na ang bakas niya. Senyorito, ginagamit ng batang yan ang makapal na hamog at lason. Naramdaman niya ang pagsubaybay ng mga puting daga. Hindi man lang umabot sa 10 metro ang abot tanaw natin. Mga walang silbi, hindi yun makakalayo. Hanapin niyo siya sa paligid ngayon din. Nasaan si Lin Yu? Nasaan si Lin Yu? Kasama pa natin siya sa gilid ng bangin kanina lang ah. Hindi kaya si Ling Xiao yun. Tumigil ka sa kalokohan mo, napatay na ang mahiwagang halimaw ng batang yan. Gaano ba kalakas ang kaya niyang gawin ngayon? Sa harap ni Panginoong Ming, wala lang siya kundi, ang ingay niyo, hulihin niyo na siya ng mabilis. Si Ling Xiao nga, lumabas ka riyan ngayon din. Haya. Sunugin mo ang lugar na to para mapilitan siyang lumabas. Bumalik na ang talas ng pang-amoy ko. Kapag nahanap ko ang kanyang amoy, katapusan na niya. Espadang Zuling. Ngayong araw, maglalaban tayo hanggang kamatayan. Lin Yiming, itinaya ko ang aking buhay sa labas para sa pamilyang ito. Habang ikaw at ang pamilya ng iyong ama ay nagpapakasasa sa lahat ng karangalang dinala ko. Oras na para tapusin natin ito ngayong araw. Akala mo ba talaga ay mahina ang Kuya Shu mo? Ling Xiao, isang tulad mong mahina, may lakas pa ng loob na makipagpaligsahan sa akin. Ha? Ling Xiao, kukunin ko ang buhay mo. Bilang patunay ng aking katapatan sa sekta ng Fenggai. Kung ganoon, subukan mo nga. Paanong gumaling kagad ang ganoon kalalang sugat sa ganyang kab-iles? Ang galing mo, bata ah. Kumusta ang paraan ng pagsasanay na ibinigay sa iyo ng iyong Kuya Shu? May 5 araw pa ang natitira. Natalo na sina Lin Ming at Zuan Ming. Kapag nalaman ito ni Lin Hongbin, tiyak nagagawa siya ng desperadong hakbang. Kailangan kong magmadali, para mabilis na mapalakas ang sarili ko. Ang lahat ng yamang pinaghirapan ko ay nasa mga kamay nila. Gusto ko sanang kunin ang mahiwagang gamot para sa aking ate, ngunit sinira nila ito. Ang lahat ng ito, ako na si Lin Yu. Heto, munting kaibigan, gutom ka na ba? Kulang pa ba? Heto pa. Sige, sayo na ang lahat, lamunin mo yan. Malaki ang magagawa nito sa iba't ibang larangan. Hindi ba ito tatalab? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi nagbibiro si Tito kanina. Halika na, bumalik tayo sa lungsod ng Fanyun. Maraming pinatay ng mga batang Panginoon ng iba't ibang pamilya si Li Xiao sa bundok ng Zillian. Galit na galit ang 2 malaking pamilya doon.
Nagpadala na sila ng mga tauhan para galugarin ang buong bundok. Ilang oras na ang nakalipas, si Lin Hongbin ay personal na nanguna sa kanyang mga tauhan para sumugod sa bundok ng Zillian. Ngayong wala si Lin Hongbin para bantayan ang pamilya Lin. Wala silang iba kundi isang magulong pangkat ng mga mahihina. Bata, susugod ba tayo pabalik doon ng direkta? Syempre naman. Gusto kong maramdaman din nila ang sakit na pinagdaanan ko noon. Ang ate ko lang ang kaysa isa kong pamilya sa mundong ito. At ang lahat ng iba pa. Ano namang pakialam ko sa kanila? Mukha lang mabuti at marangal ang baliw na si Ling Xiao sa labas. Pero ang totoo, nandaya siya kaya tinanggalan ng kapangyarihan. Itinapon lang siya pabalik dito para bigyan ng kahihiyan ng ating pamilya Lin. Ha ha ha. Bata, mukhang mga traidor at walang utang na loob ang pamilya mo. Kaya nga bumalik ako para mag-higanti. Ling Xiao, may lakas ng loob ka pa talagang bumalik. Ang pagbabalik ko ngayon ay para pagbayarin ng mga pinuno ng pamilya Lin. Kung sisirain ninyo ang sarili ninyong kapangyarihan at lalayas, dito sa pamilya, hahayaan ko kayong mabuhay. Pero kung sino man ang maglakas loob na magreklamo, lahat kayo ay pagbabayaran ko. Kung wala ang Phantom Beast mo, may halaga ka pa ba? Patay na ang iyong Crimson Blood Wolf. Bakit ka pa nagmamayabang ngayong isa ka na lang mahinang nilalang na walang Phantom Beast? Magsalita ka. Nakakulong siya sa likod bahay. Sinabi ni Lin mo na bago siya ipadala sa pamilya Zhang, ay gagawan muna niya ito ng masama. Huwag mong subukan. Mukhang maghahasik na naman ang kamatayan ng batang ito. Ang tinatawag na pinakasensitibong bagay, ay ang bagay na walang sino mang may karapatang humawak o galawin. Si Lin Ninga, ikakasal siya sa young master ng pamilya Zhang. Isang baliw si Zhang Xiao na parang basura lang kung ituring ang buhay ng tao. Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa mga paghihirap na dinanas ni Lin Ninga? Noon, ang batang yun na si Lin Xiao. Paulit-ulit niya akong minaliit sa harap ng maraming tao. Kaya nawalan ako ng mukhang may haharap sa kanila. Ngayong araw na ito, titiyakin kong ang kapatid niyang babae ang magbabayad sa kahihiyang dinanas ko. Xiao Xiao. Wala akong silbi bilang ate mo. Hindi na kita kayang protektahan at alagaan pa. Sana makatakas ka ng buhay. Gagabayan at poprotektahan ka pa rin ng kaluluwa ni ate mula sa kabilang buhay. Kaysa naman hayaang mawasak ang buhay ni Lin Ninga sa kamay ng pamilya Zhang. Mas mabuti pang ako muna ang maglabas ng galit ko sa kanya, hindi ba? Gusto mong mamatay, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Ngayong araw, titiyakin kong pagsisihan ito ni Lin Xiao habang buhay. Lin Mo. Lin Xiao. Ay ikaw nga. Tinutugis ka ng buong pamilya sa lahat ng dako. At may lakas loob ka pa talagang magpakita rito. Malinaw namang napatay na ang kanyang mahiwagang nilalang. Bakit may natitira pa siyang ganito kalakas sa puwersa? Ang lakas ng loob mong pag-interese ng ate ko. Napakalakas ng loob mo, Linoo. Xiao Xiao. Nakabawi ka na ba ng lakas mo? Ate. Patawad, ate, hindi kita naprotektahang mabuti. Kaya hinayaan kitang masaktan at magdusa. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa'yo kahit kay Titing. Xiao Xiao, pinaghahanap ka ng buong pamilya sa loob at labas ng mansyon. Bago pa sila makabalik, tumakas ka na palabas ng lungsod ng Fanyun. Lumayo ka hanggat kaya mo. Ate, isasama kita sa pag-alis ko. Xiao Xiao, ano yan? Ate, ito ang bago kong mahiwagang nilalang. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag may oras na tayo. Kailangan muna nating umalis dito ngayon din. Lolo, walang puso at napakalupit ng pamilya Lin. Kung mananatili kayo rito, patuloy lang kayong aapihin at papahiyain nila. Isasama ko na rin kayo sa aking pag-alis. Li Xiao, huwag mong isiping makakatakas ka pa. Hindi mo lang dinalhan ng kahihiyan ng ating angkan. Kundi naglakas loob ka pang patayin si Master Yilong. Ngayong araw, sisiguraduhin naming madadakip ka namin. Wan Soy, Xiao Xiao. Baka maging pabigat lang ako sa'yo. Ha ha ha, paano ako mahaharangan ng mga taong ito? Ate, panoorin mo ako ng mabuti.
Pababayaan ko si Kuya Tree na banatin ang inyong mga buto. Mamatay ang magtangkang pumatay sa akin, harangin siya. Lapastangan, nagawa mo pang patayin ang dalawa kong anak ng sunod-sunod. Ngayong araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito sa pinakamasakit na paraan. Hihilingin mong sana mamatay ka na lang, pero hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Napatay talaga ni Ling Xiao sina Lin Yiming at Lin Yilong. Imposible naman yata iyon. Hindi ba't nawala na siya ng lakas? Napatay na ang kanyang espiritual na halimaw. Ano pa ang pagkakaiba niya sa isang taong walang silbi? Nakipagsabuatan kayo sa palasyo ng Fengjian para linlangin ang aking ate, upang kusa siyang magpakasal sa batang Panginoon ng pamilya Zhang. Pero ang ipinalit ninyo ay isang nakal-alasong tableta. Nagtangka kayong patayin ako, pero kayo ang napatay ko. Karapat-dapat lang silang mamatay. Manahimik ka, lapastangan. Bata, mukhang mahihirapan tayo sa laban na ito. Pero sasamahan ka ni Kuya Tree hanggang sa huli. Ano? Mamatay na kayo. Kamay na bumabali ng buto. Ipinagpalit ang antas para sa halimaw. Kaya naman pala naibalik mo ang iyong lakas. Ang unang antas ng pagpapalit halimaw ang pinakawalang kwenta sa lahat. Sa huli, pareho pa rin ang kahihinatnan mo. Lin Ziyu, pinatay mo ang aking si Zuei. Ngayong araw, pagbabayaran mo ito ng dugo. Oh. Ang batang ito pala si Ling Xiao. May lakas nga ng loob at tapang. At medyo kakaiba rin ang kanyang espiritual na halimaw. Binibini. Ang layunin natin ay kunin ang plaque ng alaala ni Lin Tianming. Mabuti pang ako na ang kumilos para tapusin ang kaguluhang ito. Hindi na siya makakatagal pa. Lian Yi, sa tingin mo ba makakatakas siya ng buhay? Kung hindi lang dahil kay Feng Bumi, na ipinagpilitang protektahan ng walang kwenta niyang anak para makuha ang unang pwesto. Malamang ay madalas kaming nagkakatagpo ni Ling Xiao. Kaso sa panahong ito, lakas lang ang mahalaga. Balak mo pang tumakas, habulin niyo siya. Paano niya tatalunin ang tanyag na buiter ng mundo gamit lang ang ganoong delikadong galaw? Masyadong matigas ang tadhana ng batang iyon. Hindi siya dapat mabuhay. Ha? Ikaw pala ang kasalukuyang namumuno sa pamilya Lin. Ako. Karapat-dapat akong mamatay, hinayaan ko lang makatakas ang batang iyon. Li Hongbin, nangako ka na papatayin mo si Ling Xiao. Kailangan mo kaming panagutan dito. Binibini. Ano ba talaga ang sadya mo rito sa pamilya Lin? Ang sagradong plaque ni Lin Tianming. Ibigay mo sa akin. Ang sagradong plaque ni Lin Tianming. Binibini, pumasok po nang sapilitan si Ling Xiao sa bulwagan ng mga ninuno kanina. At tinangay niya ang plaque. Kinuha talaga ang sagradong plaque. Hayaan mo na siya, Binibini. Hayaan mo na siyang umalis. Magkakatagpo pa rin naman tayo balang araw. May simbolo ng apoy ng sekta ng Luo sa karwahe. Siya si Su Yuwei. Hindi natin napatay si Ling Xiao ngayon. May pagkakataon pa kaya tayo sa susunod. Xiao Xiao. Ang lala ng sugat mo. Ate, maayos lang ako. Xiao Xiao. Oo, okay na ako. Nawawalan na ng malay si ate. Bilisan mo, gumawa ka ng paraan para iligtas ang ate ko.
Bumao na ng malalim sa mga buto niya ang kamandag ng lamig. Panandalian lang natin itong mapapahupa. Hindi nito tuluyang mapapagaling ang sakit niya. Para tuluyan itong mawala, kailangan natin ng purong kapangyarihan ng apoy. Pero sa ngayon, pahupain muna natin ito. Xiao, ayokong maging pabigat sa iyo. Ate, may kaibigan akong mahusay na manggagamot, dadalhin kita sa kanya. Kapag gumaling ka na, tuturuan kita araw-araw na magpalakas. May malapit ba ritong sekta na eksperto sa kapangyarihan ng apoy? Narito ang sektang Luo, ang pinakamalakas na sekta sa lupain ng 5 kaharian. Napakahigpit ng kanilang pagtanggap ng mga mag-aaral. Kailangang mayroong fire attribute na Phantom Beast na nasa ika-4 na antas pataas. Walang kwenta, ako kaya ang sinaunang primordial na puno. Walang sino mang makakaliit sa Kuya Trimo, Lin. Taon-taon na nagdaraos ng pagsubok ang sektang Luo sa kabisera. Kapag nakuha mo ang unang pwesto, gagawan ka ng espesyal na eksepsyon para makapasok. Ang 2 araw na ito ang takdang oras para sa pagtanggap ng mga bagong mag-aaral. Kailangan ko ng magmadali papunta sa kabisera. Akala ba ng pamilya Lin na sa pamamagitan ng kalahati ng lumang mapa, ay makikipagtulungan na kami sa kanila? Nakakatawa dahil may pagkakataon naman tayong solohin ito. Bakit pa natin sila isasama? Bilisan mo, kapag nakuha na natin ito, umalis na agad tayo. Ang mga tao mula sa pamilya Zhang, nalaman na nila ang kinaroroonan ng sinaunang guho. Plano nilang solohin ang lahat ng kayamanan. Napakalakas talaga ng loob mo. Ang Kuya Trimo ay isang napakakalmado at matatag na puno. Pero nahahawa lang ako sa kalokohan mo, HMPH. Duwag ka lang talaga, aminin mo na. Ang Thunderclap Talisman. Ang maalamat na antas ng Heavenly Spirit Realm. At ang pamanang iniwan ng pumanaw na malakas na eksperto ay narito mismo. Ama, kung sosolohin natin ang kayamanan, ang ating pamilya Zhang ang magiging pinuno ng 4 na pinakamalalaking pamilya sa lungsod ng Bi. Kapag nakuha ko na ang pamanang ito at nakapasok sa sektang Luo, tiyak na paluluhuran ko si Su Wanzo sa aking harapan. Maging alerto kayong lahat. Chen Li, Senyorito. Han Ling Chong, ng ika-6 na antas ng Earth Spirit Realm. Sige, magpatayan kayo. Sa huli, pareho lang kayong mapapahamak. At ako ang huling makikinabang sa lahat. Linga, manatili ka muna rito para magpagaling ng iyong mga sugat. Magpapatuloy kami sa pag-abante para makuha ang kayamanan. Li Xiao, bakit ikaw ang narito? Nabalitaan kong iminungkahi mo raw sa pamilya na gawing pangalawang asawa mo muna ako. Hindi ko yun ginusto. Sila sa pamilya Lin ang may gusto nyon. Bata, unti-unting nagiging malupit at walang awa ang puso mo. Para protektahan ng mga taong nais kong ingatan, handa akong pasanin kahit ang walang katapusang kahihiyan at sumpa ng mundo. Lalaban ako at papatayin ko silang lahat hanggang sa huli. Basta't makuha ko lang ang lahat ng kayamanan sa lugar na ito. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Hindi tayo pwedeng umurong. Sa wakas, siguradong babangon na ang pamilya Zhang. Mauna ka nang pumasok sa loob. Mabuti. Napakabuti. Ha. Ha ha ha. 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 Ha 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 ha. Ipunin mo ang lahat ng mahiwagang hiyas na ito. Lin Xiao, ikaw pala yan. Ang linga ko. Patay na siya, at ngayon, ikaw naman ang susunod. Pinuno ng pamilya Zhang. Papatayin kita, maliit na salot. Maliit na ahas, tanggapin mo ang hampas ni Kuya Puno. Ahas. Oh. 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 Tulungan mo ako, bilis. Nang ahas ka pang kagatin si Kuya Puno mo, hindi ka ba natatakot na mabalian ng ngipin?
Ni Kiao, kahit maging multo ako, hinding-hindi kita patatahimikin. Xiao. Nasaan tayo? Ayos lang, ate. Napatay ko na silang lahat. Ate, sinabi ko na sa'yo, simula ngayon. Hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka kahit kaunti. Kapag natapos ko ng iligpit si Lin Hongbin, liligisan na natin ang lungsod ng Fanyon para magtungo sa imperial na lungsod. Naubos mo na, meron pa ba? Hoy, magtira ka naman. Lin Xiao, napakamaramot mo naman, HMP. Hindi ba may natitira pang 3? Bakit ayaw mo pa akong pakainin? Inubos mo na nga ang lahat ng mahiwagang gamot, tingnan mo nga. Wala na tuloy tayong matitirang panggastos para sa paglalakbay natin. Xiao, binigyan mo na ba ng pangalan ng mahiwagang hayop na ito? Hindi pa. Gusto mo, ako na lang ang magpangalan sa kanya. Dahil napakalakas niyang kumain. Ano kaya kung tawagin natin siyang Tonton? Kahit anong gusto mong itawag sa akin, ate, ayos lang. Kahit pangalanan mo pa akong Matako, wala akong reklamo. Ikaw kaya ang Matako riyan. HMM, ang pangalang to. Hindi masama. Simula ngayon, ang Kuya Trimo ay tatawagin ng Tonton. Sa hitsura ninyo, mukhang patungo kayo sa maharlikang lungsod para maghanap ng lunas, Ginoo. Totoo yan, kahanga-hanga talaga ang maharlikang lungsod. Siya nga pala, kilala mo ba si Prinsesa Zhou? 3 araw pa lang siyang nakakapasok sa sektang Fengjian. Tinanggap na agad siya ni Feng Bumi bilang sariling alagad. Maging ang sektang Luo ay nagpakita rin ng interes sa kanya. Sayang nga lang ang dating pinakamalakas na henyo na si Ling Xiao. Ngayon ay itinuturing na lamang na isang walang silbing lumpo. Sigurado akong may malalim na dahilan sa likod ng paratang na nandaya siya. Sa taas ng kanyang pride, hinding-hindi niya magagawang mandaya. Ganoon ba kabulag ang maharlikang lungsod para hindi makilala ang tama sa mali? Matapos kong maranasan ang rurok ng tagumpay at lalim ng pagkabigo, hindi ko na pinapahalagahan ang sinasabi ng ibang tao. Naitakda ko na ang sarili kong landas. Ate, noong huli, binuhat mo ako sa iyong likod, at dinala palabas mula rito. Xiao, pangako mo kay ate, huwag kang magpapadalos-dalos. Wala tayong malakas na masasandalan. Hindi natin kayang kalabanin ng malalaking puwersang iyon. Huwag kang mag-alala, ate, hindi ako magpapadalos-dalos. Pero kung aasahan mong magtitimpi ang batang ito, isang malaking biro kapag may nakaaway siya, hinding-hindi niya palilipasin ang gabi nang hindi nakakapaghiganti. Maghanda kayo ng kaunting pagkain. Ipanhik ninyo ito kapag nagising na si ate. Kapag muling nagpakita si Ling Xiao sa maharlikang lungsod, tiyak na magiging target ka na naman ng galit ng lahat. Kung gusto kong mapagaling si ate, kailangan kong humingi ng tulong sa isang malakas na eksperto mula sa sektang Luo. At para mangyari yon, kailangan ko munang maging alagad ng sektang Luo. Doon ko lang magkakaroon ng karapatang humiling ng ganoon. Ito na lang ang tanging landas na mayroon ako. Jiaolong, iisa lang ang natitirang pwesto sa sektang Luo. Kung aatras ka ngayon, may iisalba mo pa ang sarili mo sa bagbog. Ang ikapitong prinsipe ng Tianwang at ang kanyang Yingguang Xuanxiang. Gaano man sila kalakas, hahamunin ko pa rin sila ngayon. Magsimula ang labanan. Hindi ba't 4 na antas lang ito? Naaalala ko tuloy sa kanya si Ling Xiao. Noong nakasakay siya sa Blood Wolf at winasak ang lungsod ng mga kaaway. Napakagilas at napakatikas niyang tingnan. Sino siya? Ikaw pala yan, Lin Ziyu. Noon, pinalayas ka sa imperyong lungsod na parang patay na aso. At ngayon, may kapal ka pa ng mukhang bumalik. Ako, si Lin Ziyu, ay nagpapahayag na sasali sa labanang ito sa entablado. At hindi lang para makipag-agawan sa pwesto. Masyado kang mapangahas. Isang tulad mong inutil, aakyat ka pa ba doon para lang mapahiya? May talento ka naman sana. Kaya lang, hindi elementong apoy ang hawak mo. Kung hindi, tiyak na iimbitahan ka ng aming sektang Luo. Narito ako para lumaban. May lakas ba kayong harapin ako? Hindi ito ang lugar para magwala ka. Lumayas ka rito sa imperyong lungsod. Su Cheng. Jiaolong. Natatakot ba kayo? Natanggapin ang hamon ng isang katulad kong inutil. Napakalapastangan mo, Li Jiao.
Kusang loob kang naghahanap ng sarili mong kamatayan. At dahil mapilit siyang mamatay, pagbigyan mo na siya, sa loob ng 3 tira. Kapag hindi kita napatumba, luluhod ako rito at tatawagin kitang lolo. Huwag ka nang pumalag, pababagsakin ka rin ni Kuya Shu mamaya. Kung gusto mong sumuko, umalis ka na rito habang maaga pa. O talagang gusto mo lang mapahiya sa harap ng libo-libong taong ito. Su Cheng. Zhao Yong, dahil tinanggap mo ang hamon, ibig sabihin, tuloy na ang laban ng pangkamatayan. Pero, ang ibig kong sabihin, sabay na kayong dalawang lumaban. Li Xiao, luluhod ka ba at susuko sa akin? Kaya ba hindi mo na magawang lumaban? Kung natatakot ka, umalis ka na riyan. Lin Xiao, pinagbibigyan ka na nga, nagmamatigas ka pa. Naghahanap ka ng gulo, sa labanang ito, walang pwedeng maghiganti anuman ang mangyari. Kung hindi, papatayin ng walang awa ang lalabag. Ako na ang tatapos sa'yo. Dapa, tanga. Umalis ka na riyan. Hayop ka, hindi ba't napakayabang mo noong una? Ngayon, tuturuan ka ng leksyon ni Kuya Shu. Ama, iligtas mo ako. Si Ling Xiao, hanggang sa kamatayan. Bakit na ibalik ang kanyang lakas? At naglakas loob pa siyang magpakita. 七皇子，轮到你了。 Kung maglakas loob kang saktan ako, hinding-hindi ka makakaalis ng buhay sa imperial na lungsod ngayon. Ning Ziyu, anong balak mong gawin? Bakit ang mga salitang lumalabas sa bibig mo noon ay naging mga walang saysay na salita na lang ngayon? Pinapayuhan kitang isipin mo rin ang pamilya mo. Kung magpapakawalang galang ka, sisiguraduhin kong masisira ang buong buhay mo. Umatras ka na ng kusa. Kung magmamatigas ka pa rin, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan nito. Kahihinatnan. Mula nang umakyat ako sa entablado ng buhay at kamatayan, alam ko na kung ano ang mangyayari. Huwag ninyong isiping magiging maawin pa ako. Simula ngayon, ako na ang magiging pinakakatakutang nilalang ng lahat. Kagatin mo si Lin Ziyu hanggang sa mamatay. Gusto kong pagbayaran mo. Ito ng buhay mo. Ikaw ang nagpasya sa labanang ito ng buhay at kamatayan. At ngayon, ikaw rin ang umaatres. Napaka-interesante naman, Elder Shu. Pinoprotektahan mo ba siya? Siya ang nag-iisang nagwagi. At siya lang mag-isa ang natitira. Kung hindi ko siya ibabalik sa sekta, paano ako magpapaliwanag sa aking mga pinuno? Dahil sa pandaraya, sinelyohan ng kanyang immortal na lakas, at personal na winasak ang kanyang kultibasyon. Ang sekta ng Liwo, ba ay tatanggap ng ganyang kasamang disipulo? Hindi ba tayo magiging katatawanan sa buong mundo niyan? Wala tayong magagawa, nakapatay na siya ng 2 tao. Kailangan ko pa ring magdala ng isang henyo pabalik para may maipakita ko, di ba? Kung hindi, iisipin ng sekta na hindi ko maayos na nagawa ang aking tungkulin. Elder Shu, huwag kang magmadali. Ibigay mo sa akin si Lin Xiao. At ako na ang maghahanap ng isa pang natatanging henyo para sa'yo. Sana ay pag-isipan mo itong mabuti, Elder Shu. Napakalaking alok niyan, Eunuch. Siyempre naman. Ganyan talaga ako palaging makipag-usap at gumawa ng paraan. Sige, maghanap ka ng isa pang henyo. Kung kaya niyang talunin si Ling Xiao, ipinapaubaya ko na sa inyo si Ling Xiao. Kayo na ang bahala kung ano ang gagawin ninyo sa kanya. Elder Shu, hindi ko po kayo niloloko. Ako, bilang isang elder, hindi naman pwedeng basta-basta na lang ako mag-uuwi ng isang taong walang talento, di ba? Kung magkakagayon, mahihirapan akong magpaliwanag sa aming sekta. Maraming salamat po, nakatatanda, sa pagtatanggol ninyo sa akin. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Pinatay niya ang aking anak. Hinding-hindi ko siya hahayaang makaalis ng buhay ngayong araw na ito. Ha! Haha, kahit saan ka pumunta, laging may daladalang shell ng pagong. Ganyan ka ba kaitak at mamatay? Kapag ba hindi mo na kaya lumaban, bigla ka na lang magtatago sa loob. Para kang duwag na pagong. Punong lungsod, Zhao, ganyan talaga ang patakaran sa entablado ng buhay at kamatayan. Kung hindi mo siya sinulsulan, hindi sana matatalo ng ganoon kagrabe ang iyong marangal na anak. Hayop ka, papatayin kita. Ling Xiao, sa ngalan ng sektang Luo, malugod kitang tinatanggap sa aming samahan.
Dahil ikaw ang nag-iisang nanguna sa labanan sa entablado, magiging isa ka ng panlabas na disipulo ng aming sekta. Tanggapin mo ang seryong ito ng pagpapala. Tinatanggap ko po ang inyong utos. Halika na, sasamahan kita pabalik sa sekta. Medyo kakaiba ang iyong mahiwagang alagang hayop, ha? Mukhang may mata ka nga para sa mga kakaibang bagay. Pagkatapos mong patayin ang banal na anak ng aming maharlikang pamilya, sa tingin mo ba makakaalis ka lang ng ganoon kadali? Ang kapitan ng Imperial na Guardia, si Luzon, ay umabot na sa ikasyam na antas ng Earth Spirit Realm. Kasama pa ang dalawang bise-general, ang matandang eunuch at si Zhao Wuji. Sa kabuuan, may ilang walang katulad ng mga eksperto silang kasama. Bakit, kayong mga maharlika ng bansa ng Dakang? Binabalak niyo bang kalabanin ang aming sektang Luo? Hinding-hindi namin papayagang ang taong pumatay sa aming prinsipe na makaalis ng buhay sa bansa ng Dakang. Dangal ng maharlikang pamilya ang nakataya rito. Ano man ang mangyari, kailangang mamatay ni Ling Xiao ngayong araw. Kaming sektang Luo, hinding-hindi tatalikuran ng sinuman sa aming mga disipulo. Ha, gusto niyo siyang patayin, sige. Dumaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Sandali, sama-sama ninyong pigilan si Shukon. Ako na ang tatapos sa batang ito. Tama, ang sinumang kalabanin ng sekta ng Liwo ay walang awang papatayin. Shukon, tumabi ka. Hindi mo kailangang mag-alay ng buhay para sa isang simpleng alagad lang. Ito ang batas ng aming sekta ng Liwo. Dapat munang mamatay si Elder Lindy bago ang mga alagad niya. Kung gusto ninyo siyang patayin, dumaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Pipigilan ko siya. Patayin ninyo si Ling Xiao. Lagot, bakit mukhang matatalo si Ling Xiao? Hindi pa nakakakita si Kuya Puno ng magandang babaeng puno, ha? Kaya paano ako susuko ng ganoon kadali? Hayop ka, mamatay ka na. Ha. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang mga kasapi ng sekta ng Liwo. Gusto nyo na yata talagang mamatay. Ate Lian. Kahit ang mga basurang ito, hindi nyo man lang makaya. Bumalik kayo at magkulong para mag-ensayo ng walang labasan. Para hindi ninyo mapahiya ang sekta ng Liwo. Opo. May lakas ng loob ka rin pala, bata. Hindi man lang nanggatag ang mga tuhod mo sa takot. Matapos mong makatakas sa lungsod ng Fanyon, naglakas loob ka pa talagang pumunta rito sa lungsod ng imperyo. May tapang ka nga. Senior, pinatay ng batang ito ang ikapitong prinsipe ng aming pamilyang Maharlika. Kung hindi namin siya mother-ekip, paano na lamang ang dangal ng aming pamilyang Maharlika? May mukha pa ba kayong ihaharap, kayong mga mula sa kaharian ng Dakang? Ano man ang dati niyang katayuan? Ngayong sumapi na siya sa sekta ng Liwo. Isa na siyang opisyal na alagad ng sekta ng Liwo. At ampas siya ko. Ay ampas siya ng buong sekta ng Liwo. Umalis na tayo. Hindi ordinaryo ang babaeng yan. Kahit nung nasa rurok pa ako ng aking lakas. Baka hindi ko pa rin siya kayang pantayan. Bakit? Nagustuhan mo ba siya agad? Nakakita ka lang ng magandang babae, hindi ka na makahakbang dyan? No. Tumahimik ka nga, bitawan mo ako. Hindi. Hindi. Lin Siyang, halika rito. Ang plaque ng alaala ni Lin Tianming ay nasa iyo, hindi ba? Ibigay mo sa akin, ano namang gagawin mo roon? Dahil sa katotohanan, hindi naman talaga patay si Lin Tianming. Napakagalang nyo naman pala. May ginawa pa kayong plaque ng alaala para sa kanya. Naparito ako para kunin ang isang bagay mula sa plakang iyan. Malas ang gawa ng plaque ng alaala ang isang taong buhay pa. Buhay pa ba si Lolo? Siyempre naman. May dahilan ba ako para lokohin ka? Nagtataka ka ba? Lahat ng ito, itinuro sa akin ni Lin Tianming. Baka naman nagkakamali ka lang ng taong nakilala. Kung sa tingin mo, may dalawang Lin Tianming sa pamilya Lin ng lungsod ng Fanyon. E di isipin mo na lang na nagkamali ako. Gusto ko talagang nakikitang natatameme ka. Magandang binibini, baka gusto mong sumama sa amin sa paglalakbay. Tulungan mo akong asarin siya. Unang antas na mahiwagang hayop lang naman. Napakakaraniwan lang naman, pero napakataas ng kumpiyansa sa sarili. Kailan kanya tinuruan?
3 taon na ang nakalipas nang umalis siya sa sekta ng Luwog at tinuruan niya ako sa loob ng 2 taon. Umalis siya 1 taon na ang nakalipas. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin na kunin ang sikretong nakatago sa likod ng plate. Ako si Su Yuwei. Su Yuwei, ang anak ng pinuno ng sekta ng Luwog. Ang pinakadakilang henyo sa lupain ng 5 kaharian. Sige na, umalis na tayo. Saan tayo pupunta? 上哪儿？ Babalik tayo sa sekta. 真的？ Sandali lang, nasa taberna ang ate ko. Xiao Xiao, nakabalik ka na pala. Ano ang nangyari? Ate, tingnan mo kung ano ito. Ang sagisag ng sekta ng Luo. Nagtagumpay ka. Ate, isasama kita sa sekta ng Luo. Kapag nakapag-ayos na tayo doon, hahanap agad ako ng gagamot sa'yo, ate. Ayaw kong maging pabigat sa'yo palagi. Ate, ang buhay mo ay buhay ko na rin. Sa buong buhay ko. Hinding-hindi ko nahahayaang makaranas ka pa ng kahit anong pang-aapi. Nandyan na sila. Ito lang ba ang kaya mo? Ilang taon mo rin kasama si Lin Tianming. Pero kahit kay Titing, wala kang nakuha sa galing niyang uminom. Bawal po akong uminom, sabi ni Lolo. At hindi ko rin po kailanman nakitang uminom si Lolo. Matandang hakluban. Kaya pala nagpapakabait ka sa harap ng apo mo at pinagbabawalan mo siyang uminom. Pero kapag ako ang kasama mo, isinasama mo pa akong uminom. Gaano ba talaga katindi ang kakayahan ng lolo ko pagdating sa kapangyarihan ng kaluluwa? Gaano siya kalakas nung nasa rurok ng kanyang kapangyarihan? Mga magnanakaw. Habang buhay mo lang siyang titingalain. Dala ang istilong dakang. Papasok ka sa sekta ng Luo bilang kampyon ng arena. Kung susunod ka sa mga patakaran, magiging panlabas na disipulo ka. Tatanggapin mo ba yon ng bukal sa loob mo? Wala namang kaso sa akin. Kahit na panlabas na disipulo lang ako sa ngayon. Hindi naman ibig sabihin wala na akong pagkakataong umakyat pataas. Mabuti naman at ganyan ang pananaw mo. Anong antas na ang naabot ng kakayahan mo sa kapangyarihan ng kaluluwa? Sa ngayon, nasa 3 antas pa lang ako. 3 antas. Sa lupain ng 5 kaharian, bihira lang ang makakapantay sa antas na yan. Hindi ko akalaing ganoon kalalim ang naging kaalaman ni Lolo. Kung ganoon, bakit hindi niya itinuro sa akin ang kapangyarihan ng kaluluwa noong una? Ming Xiao, bago ka formal na pumasok sa sekta, may ilang bagay muna akong sasabihin sa iyo. Mayroong 7 sekta sa lupain ng 5 kaharian. At walang duda na ang ating sekta ng Luo ang pinakamalakas. Ang 7 sektang ito ay pawang mga nasa 3 ranggo lamang. Ngunit sa susunod na 1 taon, may 1 pwesto para sa 2 ranggong sekta na paglalabanan. Ito rin ang layunin na pinagpupursigihan ng buong sekta. 1 pwesto para sa 2 ranggong sekta. Kung mapapagtagumpayan natin ito, tuluyan nating mapag-iisa ang lupain ng 5 kaharian. Ang laso ng lamig sa katawan mo. Gagawa ako ng paraan para matulungan kang malunasan ito. Maraming salamat. Pero paano mo na lamang may laso ng lamig ang ate ko? Sinabi sa akin ni Lin Tianming. Ate, binibini. Mamaya, ilang beses tutunog ang kampana. Karaniwan, para sa isang panlabas na disipulo. Sapat na ang isang tunog para lang sa formalidad. Pero tutunog ito ng 5 beses, hindi ba? Mukhang malalim ang ugnayan ni Lolo sa kanya. Kaya lang, kung ganoon kalakas ang kakayahan ni Lolo, bakit hindi siya kumilos noon? Siya ang kampyon sa labanan sa arena ng kaharian ng Dakang. 1 beses lang tutunog ang kampana. Maligayang pagdating. Elder Shu, naglabas na po ng utos si Elder Lian. Kung ganoon, sundin ninyo ang sinabi niya. Ha, tama ba ang narinig ko? 5 beses tumunog ang kampana. Ilang taon na ba ang lumipas mula nang huli itong mangyari? Mayroon bang pambihirang henyo na sumali sa sekta ng Liwo natin? 5 beses. Sigurado ba kayong walang pagkakamali? Elder Shu, may malalim ba na kahulugan ang bawat tunog ng kampanang ito? Para sa mga panlabas na disipulo, 1 beses lang ito tumutunog sa pinakamataas. 2 hanggang 4 na beses naman para sa mga panloob na disipulo. Ang mga disipulong may pambihira at kahangahangang talento lamang ang makakapagpatunog nito ng 5 beses. Plano ito ni Ate Lian. Ibig sabihin, naniniwala siyang mayroon kang talento para sa 5 tunog. Siyempre naman, tingnan mo nga kung anong klaseng mahiwagang nilalang ang kasama ng batang ito. Ha ha ha, napakahusay mo talaga, Xiao Xiao.
Ako si Yanlin, isa sa mga elder ng panloob na sekta. Gusto mo bang maging disipulo ko? Yanlin, wala ka ba talagang hiya? Xiaoyong, basta't maging disipulo kita. Ako na ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo sa pagsasanay. Kaya kung ibigay ang lahat ng kaya nilang ibigay, magsialis muna kayong lahat. Hindi siya magiging disipulo ng kahit sino. Binibini. Paano nga ba talaga sinusukat ang 5 tunog ng kampanang iyan? Ako ang nagpatunog ng sinaunang kampana ng 5 beses. Kung bakit? Dahil masaya lang. 好玩。 Dahil lang doon, ang 5 tunog ng kampana. Sa loob ng daan-daang taon, ay wala pang pangalawang nakagawa. Gagawin kang target at hahamunin ng lahat ng disipulo sa buong sekta. Hindi ba nakakaaliw iyon? Sa susunod, Amo, huwag mo akong gawa ng kahit anong desisyon. Nasaan si 002? Gagamutin ko ang mga sugat niya. Masyado kang maraming sinasabi. Malubha ang laso ng lamig sa loob ng katawan niya. Kakailanganin ng hindi bababa sa 6 na buwan para sa buong gamutan. Hindi na babalik pagkalipas ng 3 araw. Maraming salamat. Huwag mo na akong pasalamatan. Nangako ako kay Lin Tianming na tutulungan ko siyang alagaan kayo. Itong mga Spirit Jade na may 3 marka, pati na rin itong mahiwagang sandata sa 2 antas, ang Giant Dragon Pearl. Dalhin mo ito sa iyong pag-alis. Nagbibigay ba talaga sila ng ganito karaming kayamanan sa isang outer disciple? Ipinadala ito ng binibini para sa iyo. Inaasahan niya na. Makapasok ka man lang sa nangungunang 3 sa paligsahan ng sekta pagkatapos ng 3 buwan. At kung kakayanin, mas mabuting makuha mo ang unang pwesto. Kung makakapasok ako sa nangungunang 3, anong pakinabang ang makukuha niya roon? Kaninang umaga, pinalayas ng binibini ang mga elder. Ngayon, alam na ng buong sekta na tauhan ka niya. Ipinapakita nito kung gaano kakahalaga sa kanya. Pinagalitan pa nga ng pinuno ng sekta ang binibini. Pero pinili pa rin niyang pumanig sa iyo. Kaya kung makakapasok ka sa nangungunang 3, mabibigyan mo ng karangalan ang binibini. Ano ba namang gulo ito? Hindi ka pwedeng matalo. Maraming disipulo ang madalas na haamon sa iyo. Kung hindi mo sila kayang talunin, huwag mong tanggapin ang hamon. Humarap ka lang kapag kaya mo na silang talunin. 30,000 ikalawang antas na Spirit Jade. 12 araw na ngayon. Napalaya na ang kapangyarihan ng aking dugo. Nararamdaman mo bang lumakas ka? Ayos lang naman. Mayroon ka bang mas malakas na sandata? Mayroon ako, maaari ko itong ibigay sa iyo. Pero 10 tatlong tatak na Spirit Jade ang kapalit ng bawat isa. Kung gusto mo, kunin mo. Kung hindi, pupuntahan ko si Su Yuwei. Grabe ka naman, HMP. Ang tawag sa discarding ito ay Dragon Jade Hand. Ang pinakaduan nito ay nakasalalay sa katigasan. May kasama pa itong enerhiya ng True Dragon. Gusto mo bang matutunan ng pinakaduan nito? Bigyan mo muna ako ng 10 tatlong tatak na Spirit Jade. Masisiguro kung matututunan mo ito kagad. Hindi mo ito basta-basta matututunan sa ilang tingin lang. Huwag na. Hindi maaari. Ikaw talagang bata ka. Huwag na kitang abalahin. Nakuha ko na ang pinakabasiko. Panlabas na anyo pa lang ang nakuha mo. Hindi mo pa nakukuha ang tunay na husay nito. Tunay ngang mas malakas ito kumpara sa ginawa ko kanina. Kumusta naman kaya ang ginawa ng halimaw na yan? Ako si Higuan, isang panlabas na alagad, ay naparito dahil sa iyong katanyagan. Nabalitaan kong nang pumasok si Senior Ling Xiao sa sekta, tumunog ang kampana ng 5 beses. Naparito ako upang magbigay galang sa iyo. Isa ba itong hamon? Totoo ba yan? Pare-pareho naman tayong mga panlabas na alagad. Bakit kung sa atin ay isang tunog lang ang nagagawa natin, pero sa kanya ay 5 tunog? Naparito si Higuan upang magbigay galang kay Senior Ling Xiao. Ling Xiao. Alam kong nasa loob ka. Pareho naman tayong mga panlabas na alagad. Bakit hindi mo matanggap ang aking hamon? Ibig bang sabihin nito, may daya ang 5 tunog ng kampana mo? Ang tagal ko nang sumisigaw dito sa tapat ng bakuran. Pero hindi man lang niya ako pinapansin. Wala talaga siyang respeto sa akin. Nasa loob naman siya ng bakuran pero nananahimik lang.
Sumusobra na siya. Napakabastos naman niya. Sa tingin ko, natatakot lang siyang lumabas. Natatakot ba siyang mabisto? Ha. Ayaw mong lumabas? Ah, sige, kung ganyan, pilit kitang palalabasin. Hindi ko man lang maaga. Parang sinasipsip ang lahat ng espiritual na enerhiya sa paligid natin. Grabe, napakalakas naman ng kakayahan niyang to. Hindi lang ito basta malakas, kundi isang marahas na pag-agaw ng lakas. Ako si Chen Han. Ngayong araw, kailangan kong makaabot sa ika-6 na antas ng daigdig ng espiritu. Kapag nagtagumpay ako, magiging madali na ang tatahakin kong landas. Nabalitaan kong ang walang kwentang si Lin Xiao ay pumasok din sa sekta ng Liwo. At nagawa pa raw niyang patunugin ang kampana ng 5 beses. Napakakatawa-tawa naman. Kung walang pandarayang nangyari rito, ibabalingtad ko ang pangalan kong Chen Hao. Kapag nakalagpas na ako sa antas na to, talagang tatalunin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Teka, ang espiritual kong enerhiya. Hindi maaari, kulang ang supply ng espiritual na enerhiya. Nasaan na ang aking espiritual na domain? Arg. Sino? Sino ba talaga ang may gawa nito? Sino ba talaga? Ang lakas ng loob mong agawin ang aking espiritual na lakas. Ha. Sino ba ang nakatira sa bakurang ito? Senyor Chen Han, naparito ka rin ba para haminin si Ling Xiao? Ling Xiao, ibig mong sabihin, kay Ling Xiao ang bakurang iyon. Tama. Gusto ko siyang haminin, pero nagkulong siya sa loob at ayaw lumabas. Ling Xiao, napakaliit nga naman ng mundo. Ikaw pala. Dahil sa iyo, nabigo akong mapataas ang aking lakas. Buisit, naparito ka rin ba para haminin si Ling Xiao? Hamon, hindi. Naparito ako para patayin siya. Ling Xiao, lumabas ka rito at tanggapin ang iyong kamatayan. Pamilyar ang boses na iyon. Si Chen Han, ang tagapagmana ng pamilya Chen. Gusto ko na siyang lumabas at tapusin ngayon din. Pero sayang, bawal ang labanan sa loob ng sekta. Ang paraan ng paghinga mula sa teknik ng daigdig ay katulad ng dragon na mabilis na sumisipsip ng tubig. Napakabilis ng aking pag-absorb ng espiritual na enerhiya. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at tataas na ang aking antas sa ika-6 na baitang ng daigdig ng espiritu. Ling Xiao, noon, kahabag-habag kang nawala ng kapangyarihan. At ngayon, nagagawa mo pang magpanggap na isang henyo. Kung may lakas ka talaga ng loob, harapin mo ako sa entablado ng buhay at kamatayan. Ngayong araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Nakakapanggalit talaga. Buisit na Ling Xiao na yan. Natiis mo pa ang ganito. Wala ka bang balak na lumabas at turuan sila ng leksyon? Bakit ka nagmamadali? Ano naman ang silbi ng pagmamarka mo sa mga yan? Isusumpa mo ba sila gamit ang mga yan? HMPH, ililista ko muna ang mga pangalan nila. Kapag natapos na ang aking pagsasanay, isa-isa ko silang pagbabayaran. Seryoso ka ba? Hamon lang naman yon. Kailangan mo pa ba silang gantihan? Kung hamon lang, hindi naman sila aabot sa ganito. Hindi mo ba narinig na tinatawag nila akong walang silbi? Isusulat ko muna sila rito. Kapag lumabas na ako, isa-isa silang susugod dito ayon sa pagkakasunod-sunod. Hinahamon ka ni na Xiao Xiao at ng iba pa. May ginawa ka bang gulo sa labas? Dahil nag-iisa lang tayo rito sa labas, kailangan nating mag-ingat sa bawat kilos natin. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Ate, naintindihan ko na po ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng gulo. Pero kung uubusin ko naman ang lahat ng nagdadala ng gulo, hindi ba't tapos na ang problema natin? Lin Chen, nagtatago ka ba riyan dahil natatakot kang lumabas? Kapag sumama sa akin si Ninga, pakakawalan ko ang kapatid mo. Bakit ba napakahangal mo? Basta't maayos ang kalagayan mo, sapat na yun para kay ate. Huwag tayong lalabas. Kapag napagod na silang magmura, kusa rin silang aalis. Walang pakialam si ate sa mga ganyang bagay. Bakit pa natin papatulan ang mga walang kwentang taong iyan? Tama ka po, ate. Nalaman ko na ang lahat. Umiinom si Chen Han sa tavern ng lungsod ng Luo. Pwede natin siyang tambangan doon. Terra. At ikaw pa naman ang dating pinakamalakas na henyo ng kaharian ng Dakang. Pero ngayon, para ka na lang isang asong gala na walang matakbuhan. Nagawa mo pa talagang umiwas, ha? Sa malapit lang. Ikaw pala yan, Lin Chen.
Hindi ka nang ahas na lumaban kanina habang may araw pa. Pero ngayon, tila lumakas ang loob mo. Sa tingin ko, gusto mo na talagang mamatay. Ang sino mang lumapas tangan sa aking ate ay walang awang papatayin. Napakalupit na kapangyarihan. Subukan mo, nandito si Brother Tree. Tingnan mo nga ang kasalukuyan mong antas ng lakas. Ikalimang antas ng Earth Spirit Realm. Hindi naman pala nawala ang kapangyarihan mo. Dragon Jade Hand. Paano nangyari to? Malinaw namang patay na ang iyong Phantom Beast. Chen Han, wala sana akong balak na patayin ka. Pero ikaw mismo ang naghahanap ng sarili mong kamatayan. Hinding-hindi ko palalampasin ang sino mang magiging bantasa. Pamilya ko. Sino mang uminsulto sa aking ate, lahat sila ay papatayin ko ng walang awa. Xiao Chen, nabalitaan mo ba? Pinatay si Chen Han kagabi. Balita ko nga, napakakalunos-lunos ng sinapit niya bago mamatay. Ano, patay na si Chen Han. Siguradong kagagawan iyon ng mga kaaway niya. Napakayabang at mapang-api kasi niya sa sekta. Kaya hindi nakatakatak ang marami siyang kaaway. Hay, sayang naman. Balak ko pa naman sana siyang haminin kapag lumakas na ako. Hindi ko akalaing mauuna pa siyang mamatay. Xiao, kapag nasa labas ka, huwag na huwag kang makikipag-away. Wala tayong makapangyarihang sandigan. Kaya mas mabuting magpakumbaba at umiwas sa gulo. Sinabi ni Su Yuwei na kapag gumaling na ang malalang lamig sa katawan ko, ay makakapagsimula na akong magsanay. Ang sarap talaga ng gawa mong kakanin, ate. Lin Xiao, nagtatago ka ba at ayaw mong lumabas? Kapatid na pinatay si Senior Chen kagabi sa gitna ng daan sa Luo City. Hindi mo naman siguro iniisip na ang lalaking iyon na si Lin Xiao ang may gawa niyon. Iyon nga lang. Kung may tunay siyang lakas, lumabas na sana siya kahapon para harapin ang hamon. Bakit pa siya magtatago ng ganoon? Kasunod nito, ikaw naman ang isusunod ko. Ilang araw lang ang nakalipas, dito mismo pinatay si Chen Han. Balita ko, paulit-ulit siyang tinamaan sa mga masiselang bahagi ng kanyang katawan. Napakalupit talaga ng sinapit niya. Kapatid na kalalim ng gabi ay huwag ka namang magkwento ng ganyan. Nakatitindig balahibo kaya. Tingnan mo nga ang itsura mo. Bago pa lamang akong pumasok sa sekta, at wala naman akong nakakaaway. Kaya sino naman ang mag-aaksaya ng panahong tambangan at patayin ako? Ang hina-hina mo naman, may gana ka pa akong haminin. Desperado ka na yata talagang sumikat. Akala ko ba napakalakas mo, yun lang pala ang kaya mo. Bakit naman natapos agad ang laban ngayon? Hindi pa nga ako nakakatira, tapos na agad. Huwag mo akong sisihin, si Higuan ang may kasalanan dahil napakahina niyang lumaban. Ate, bakit ka nga pala nandito? Kanang umaga, nang hamilin ka ay tahimik ka lang at hindi man lang kumibo. Pero pagsapit ng gabi, palihim mo naman silang tinatambangan at pinapatay. Napakalinis at walang mintis ang bawat pagpatay mo. Napakalupit mo rin talaga. Ate, lumabas lang naman ako para mamasyal. Huwag mo naman akong pagbintangan ng ganyan. Mabait akong tao at tapat, may mabuting kalooban. Paano ko naman magagawang pumatay ng iba? Sa tindi ng amoy ng dugo na yan, sasabihin mo pang wala kang pinatay. Gusto mo bang dalhin kita sa pinangyarihan para matauhan ka? Ate, hindi ko naman po ginasto to. Gusto ko lang naman magsanay ng tahimik. Pero patuloy nila akong ginigipit. Dahil lang ba ininsulto ka nila? Kung ako lang ang ininsulto nila, wala akong pakialam. Pero nagmatigas sila at naghamon ng kamatayan. At binastos ang ate ko. Si ate na lang ang tanging pamilya ko. Kung sino man ang magdulot sa kanya ng paakit, papatayin ko ang buong pamilya nila. Talagang napakatigas ng ulo mo. Hindi na rin kita mapigilan. Tuloy ka.
May kailangan po ba kayo sa akin, ate? Ako ang nagbigay sa iyo ng pambihirang resultang iyon. Kaya nararanasan mo ang gulo ngayon. Ay dahil sa akin. Kaya galit ka ba sa akin? Hindi po. Sigurado akong may dahilan kayo, ate. At tinulungan mo pa akong sugpuin ang laso ng lamig sa aking katawan. Kulang pa nga ang pasasalamat ko sa inyo. May dahilan nga ako. Malalaman mo rin pagdating ng araw. Ito ang mahiwagang malambot na baluti ng ika-4 na antas. Kunin mo ito. Maraming salamat po, ate. Gusto ko sana sa iyong ituro ang sining ng Tianping. Pero dahil mas malakas ang sinasanay mo ngayon, hindi na kailangan. Ito ang aking nakasulat na kautusan. Kung hindi sapat ang mga mahiwagang hiyas mo, pumunta ka sa bulwagan ng kayamanan para kumuha pa. Maraming salamat po, ate. At isa pa. Makakaharap ko si Feng Yu sa paligsahan ng Dragon Gate. Saan mo gustong lumpuhin ko siya? Ako na ang gagawa para sa'yo. Talunin niyo lang po siya ng normal. Sa susunod naming pagkikita, ako mismo ang pupugat sa ulo niya. Tama. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na tinambangan sina Chenhan at Higuan. Ikaw ang may gawa niyon, hindi ba? Elder Shu, huwag niyo naman pong pagbintangang masama ang isang mabuting tao gaya ko. Buong oras akong nagsasanay sa loob ng aking silid. Palagi akong maingat sa aking mga kilos. At may mabuting puso. Paano ko naman magagawang tambangan at patayin ang iba sa gitna ng gabi? Hay, ang pagdudahan mo ako ng ganito, ay talagang nakakasakit ng damdamin. Tama po yon, Elder Shu. Ang tanging nasa isip lang ng aking kapatid ay ang kanyang pagsasanay. Hindi niya kailanman magagawang gumawa ng gulo. Ngunit masyado naman yatang nagkataon ng lahat ng ito. Kaya nga hindi ako lumalabas ng silid ko para lang maiwasan ng gulo. Kaya paano naman ako lalabas sa kalagitnaan ng gabi para pumatay ng pataksil? Malino na hindi ko gawain gawin ang ganoong bagay. Hay, masasabi ko na lang na may hustisya ang langit. Ang mga taong may mabuting loob na katulad ko ay palagi na lang inaapi. Kaya kahit ang langit ay hindi na nakatiis na manood lang. Ikaw. Mabuti, pero pumatay ka sa arena ng walang kukurap-kurap. Ang lakas ng loob mong sabihing mabuti ka. Masyadong malayo sa katotohanan ng mga sinasabi mo. Mabuti sa kapwa, matapat, at maingat. Marahil ay nagkamali talaga ako ng tingin sa kanya. Sa unang laban ng pagtitipon sa Longmen, malubhang nasugatan ng ating senior sister si Feng Yun. Namutla sa galit ang mukha ni Feng Bumi. Subalit sa pangalawa at pangatlong laban, sunod-sunod tayong natalo sa 2 laro. Madaling tinalo ni Prinsesa Su Wanzo ng kaharian ng dakilang kang ang ating senior brother na si Hu Heng. At balak pa niyang pamunuan ng sekta ng Feng Jian upang malampasan ng sekta ng Luo sa pangatlong laban. Si Chen Lingfeng ng sekta ng Feng Jian ay muntik ng malubhang makasugat sa ating alagad. Masyadong mayayabang ang mga taga-sekta ng Feng Jian. Masyadong malakas si Su Wanzo. At ako naman ay masyado pang mahina. Kailangan kong magsanay ng husto upang malampasan si Chong Luan. Ling Xiao, kung gusto mong mag-high-ganti, tulungan mo akong maghanap ng prutas ng Beast Yuan. Kapag nakaabot na ako sa ika-4 na antas, madali ko nang mapapabagsak si Su Wanzo. Pero hindi ganoon kadaling maghanap ng prutas ng Beast Yuan. Pagkaraan ng 3 araw, magkakaroon ng pagtitipon ng mga kayamanan sa likod ng bundok. Baka sakaling swertihin ako roon. Ako si Jiang Song. Nais ko sanang subukan ang iyong lakas, kapatid na Lin. May problema ba, kapatid na Jiang? Galing ako sa isang mahirap na pamilya, kaya palagi akong nag-iingat sa bawat hakbang ko rito sa sekta. Ayaw ko lang magdulot ng gulo. At saka, nangako ako kay Ate Gia na hinding-hindi ako makikipag-away. Kung talagang nais mo ng laban, sa malaking paligsahan na lang ng sekta tayo magtutuos. Sige. Ako ang nagtatag nitong pamilihan ng mga kayamanan. Kaya sana ay alisin nyo na ang mga tuso ninyong balak. Kung mayroon kayong matinding galit sa isa't isa, magtuos kayo pagkaalis nyo sa likod ng bundok. Nagbibigay galang po, Kuya Shu. Gusto ko sanang bumili ng mga kayamanan para palakasin ang aking mahiwagang hayop.
Mas mabuti kung bunga ng mahabang buhay. Sana ay matulungan niyo akong makahanap nito, kuya. Hindi ko kailangan ng teritoryo. Ang gusto ko ay sining ng pagsasanay. Kahit man lang sa Antas Tianping. Napakadakila at napakahalaga ng sining ng pagsasanay sa Antas Tianping. Masyadong malaki ang hinihingi ng iba rito. Sige. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Ito ay isang sining ng pagsasanay sa Antas Tianping. Ito pala ang sining ng pagsasanay sa Antas Tianping. Kuya Shu, pakiusap, pakisuri po kung tunay ito. Totoo nga, isa nga itong sining sa Antas Tianping. Nakakatawa. Napakakatawa. Nasa Antas 2 pa lang ang mahiwagang hayop niya. Napakahina niya. Mukhang hindi siya nagkukunwari. Talagang mahina lang talaga siya. Sayang naman ang isang mahusay na henyo ng kanyang henerasyon. Maraming salamat sa tulong niyo, kuya. Mauuna na po ako. Mamatay ka na. Sinusundan mo ba ako? 跟踪我吗？ Ganoon ba katindi ang pagnanais mong patayin ako? Mandirigma siya. Paano siya naging gun kalakas? Imposible. Bakit mas malakas pa ang kanyang kapangyarihan kaysa sa akin, mga Hangal? Huwag mong sayangin. Gusto ko lang magsanay ng tahimik. Bakit kailangan niyo pa akong guluhin? Masyadong matapang ang amoy ng dugo. Matalas ang pang-amoy ng mga babae, Hangal. Xiao, may nakuha ka ba sa pamilihan ng mga kayamanan? Nabili ko na po ang bunga ng mahabang buhay, ate. Naglalaro ka ng espada, mag-ingat ka baka masugatan ka. Galing kay Suyuwei ang espadang ito. Sabi niya, kapag gumaling na ang malamig na lason sa katawan ko, makakapagsanay na ako para maging isang mandirigma ng espada. Xiao, kapag naging mandirigma na ng espada si ate, sisiguraduhin kong wala nang makakaapi sa'yo. Ate, basta't nais mong gawin ito. Tiyak na magtatagumpay ka. Ano kaya talaga ang tunay na balak ni So? Pero wala naman siyang dahilan para magsinungaling. Bilis, ibigay mo sa akin ang prutas ng Shuyuan. Magsumikap ka naman at umabot sa ikatlong antas. Huwag mo akong ipahiya sa labas. Napakadali lang yan. Gutom na ako. Bakit pati ang lakas sa katawan ko ay naubos ng husto? Hindi maaari, kailangan kong pumunta sa bayan para kumain ng masarap. Ha. Ikapitong pangkat na ito, ang pangkat ng mga bantay bayan ni Linchi, ay sinasadyang harangan ng karabana ng pamilya Zhang. Gusto nila tayong gipitin ng husto. Kuya, bakit hindi na lang natin ibigay ang bagay na iyon sa kanila? Hindi naman natin hahayaang mamatay tayo rito ng ganoon na lamang. Mas mabuti pang ibayad ko iyon para kumuha ng magbabantay sa atin, kaysa ibigay sa kanya ng pilitan. Ling Xiao, ang mabangong kayamanan ay nasa kanya mismo. Naghahanap ka ba ng gulo? Pasensya na, hindi ko naturuan ng maayos ang aking mahiwagang hayop. Isa po siyang disipulo ng sekta ng Luwog, isa lamang itong pagkakaintindihan. Taglay niya ang labi ng isang banal na hayop. Makatutulong ba ito para mapalaya ang kapangyarihan ng aking dugo? Kuya, naghahanap ba kayo ng tagapagbantay para sa inyong karabana?
Gusto ng kapitan ng mga bantay bayan na si Lin Chi ang bagay na ito. Kaya hindi niya kami pinapayagang lumabas ng bayan. Gusto kong kumuha ng magbabantay sa amin at ang kabayaran ko ay ang batong ito. Ngunit si Lin Chi ay nasa ika-6 na antas na ng Earth Realm. Ang trabahong ito, tinatanggap ko. Ibigay mo na lang ang kabayaran kapag nakarating na tayo sa ating patutunguhan. Mabuti. Ako si Himo, isang malayang mandirigma. Ngunit saradong-sarado ang mga pintuang bayan ngayon. Lalaban tayo palabas. Hindi natatakot si Ginoong Lin. Ano pa ang kinatatakutan natin? Halika na. Himo. Sabi ng kapitan, huwag ninyong pangaripang makalabas ng lungsod kung hindi ninyo isusuko ang bato. Kapatid, pakiusap, pagbigyan mo na kami. Kumuha lang kayo ng isang baguhang disipulo, akala ninyo ba ay makakaalis na kayo? Isang malaking biro. Wala kaming pakialam sa mga baguhan, hahaha, hindi kayo dadaan, hinding-hindi. Hahaha. Tonton, sugod. Tirhan mo ng hininga, huwag mong patayin. Ang lakas ng loob ninyong banggain si Chen Guanzhen. Kayo nga talaga ang babanggain namin. Buksan ang tarangkahan. Prinsipe. Ayokong pumatay ng tao ngayong araw na ito. Sana ay alam ninyo kung ano ang makabubuti sa inyo. Iulat niyo agad ito sa kapitan. Kapag nakarating na rito ang kapitan, pagbabayaran mo sila.